Pagkatapos lang ng paglalatag ng mga argumento ng depensa, ngayong huling araw ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kahapon mga kapuso ay sinimulang igiit ng depensa na mahina at hindi sapat ang mga ebidensya ng prosekusyon para iakyat sa paglilitis ang mga reklamo laban po sa dating Pangulo. Inilutang din ng kanyang abogado ang pagpapasumiti muli sa prosekusyon ng mga reklamo at ang pansamantala munang pagpapalaya kay Duterte. Nakatutok si Mariz Umali. Sabi ni Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman, hindi raw napatunayan ng prosekusyon na may napagkasundo ang common plan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga binanggit na co-perpetrator at may intensyong kriminal sa pagpapatupad nito. Hindi raw patunay nito ang tinukoy ng prosekusyon na memo noon ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa Oplan Tokhang. If the prosecution's case for the common plan in counts 2 and 3 is based on Command Circular number 16 of 2016, we might as well pack up and go home because Mr. Duterte is simply not guilty. Inilatag din ng depensa ang kahinaan umano ng mga ebidensya ng prosekusyon para patunayan na ang dating Pangulo ang kumamada, leader at nag-utos ng mga extrajudicial killings nung mayor siya ng Davao City hanggang maging presidente. Kabilang dyan ang paggamit ng testimonya ng mga anyay self-confessed murderers. According to the prosecution, members of the Davao Death Squad had to seek clearance from Mr. Duterte to conduct killings in Davao City. For this wild assertion, the prosecution relies once again on the evidence of criminals it has recruited, all of whom are inherently unreliable because of their being self-confessed vicious murderers, testifying in return for virtual immunity from proceedings at the ICC. Kinwestiyon din ni Kaufman ang pagpili ng mga testigo ng prosekusyon sa tulong daw ng ilang tao dito sa bansa. I also talked about a recorded telephone conversation in which one of the participants bragged about acting as President Marcos Jr.'s silent partner for channeling witnesses to the ICC. This is what this covertly recorded individual, who I am forbidden from naming, said. They cooperate through me, since I don't hold a position. Redacted. But we are able to do it. So what? What happened here is an ICC investigator will give me a list of witnesses, documents they need to bolster the case against Duterte. Then I provide it. I give it to the different agencies so it can be approved. There are witnesses who need a pardon. I get the authority from the President, and they are granted a pardon. Basically, like that, it becomes a priority mission of the government. Mali rin daw ang intindi ng prosekusyon na ang ibig sabihin ng to neutralize ay katumbas ng pagpatay base sa memo ni Chief PNP Bato de la Rosa pag-upo noong July 2016. Naipaliwanag naman daw ni de la Rosa sa isang memo na ang neutralization ay pag-aresto o pagpapatigil sa mga suspect. Kahit daw sariling testigo ng prosekusyon ay ganitong sinabi. Witnesses P1158 and P1170 explained that neutralize means to arrest or to incarcerate through legal means. It did not mean to kill. Witnesses P1050 and P1174 confirmed that lethal force arose only where a suspect's resistance placed an officer's life at risk. Your Honours, taken together, the manual, the public clarifications by police leadership, the state's position before the highest court in the Philippines, and even the prosecution's own corroborative witness testimony, all of this material demonstrates a coherent
and consistent understanding that neutralization was articulated as lawful incapacitation through arrest and related measures, not as a policy of killing. Imposible rin daw ang akusasyon na widespread o malawakan ang mga pagpatay na inaakusa kay Duterte. Base raw mismo sa datos ng PIDEA, kumpara sa bilang ng mga naaresto, mas maliit ang bilang ng mga namatay sa mga anti-drug operations. Ginamit ni Kaufman ang datos na mula sa prosekusyon dahil may hindi raw isinama. She neglected to contextualize these numbers by reference to other parts of the same report, which show that in comparison to the number of arrests and operations conducted, the number of deaths are minimal. Ibinaling din ni Kaufman ang atensyon kay Pangulong Bongbong Marcos dahil marami rin umano ang napatay sa bansa mula nung umupo siya. Clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamouring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Sabi ni Kaufman, may option ang pretrial chamber na hindi niya inirekomenda. Ito ay ang pagbabalik ng charges sa prosekusyon para i-resubmit ang mga ito. Pero kung gagawin daw ito, dapat ding pakawalan pansamantala si Duterte. There is no ascertainable chain of command descending from Duterte at the top via the co-perpetrators, so-called co-perpetrators, all the way down to the crime base. And I would ask you very respectfully not to exercise your discretion to requalify pursuant to Regulation 55 of the regulations of the court. But if you do, and you shouldn't, I respectfully submit, you should order the prosecution to resubmit its document containing the charges and its pre-confirmation brief as amended, and to release Mr. Duterte in the interim. Pero kung ang depensa ang tatanungin, hindi na dapat umakyat pa sa paglilitis ang mga reklamo. The defence firmly submits that the pre-trial chamber should not commit any one of the 49 incidents to trial unless it concludes that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte's criminal linkage and liability has been established for each one. When these 49 incidents are disaggregated and examined one by one, as the statute requires, we submit, what becomes apparent is not the cumulative strength, rather the recurrence of certain symptoms of inherent weakness in the evidence. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon sa ICC ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi umano pag-usig sa anyay mataas na bilang ng pagpatay kaugnay ng droga sa ilalim ng Administrasyon Marcos. Ibinatay yan sa report ng grupong The Haas Project ng University of the Philippines Third World Studies Center na pumalag sa baluktot umanong interpretasyon sa datos. Nakatutok si Joseph Moro. Kung inuusig daw para sa pagpatay dahil sa drug war si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bakit hindi rin daw si Pangulong Bongbong Marcos? Ito ang tanong ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman. Gamit ang report ng grupong The Haas Project ng UP Third World Studies Center, katwiran ni Kaufman sa unang taon daw ng Marcos administration, may napatay na 342 sa mga drug operations. 160 sa mga ito raw sa kamay ng mga state agents o mga law enforcement agencies. At ang bilang patuloy raw na tumataas. I'm pretty sure that if they were to recreate them for the period of 2 years after Duterte left power, they wouldn't have room left on their computer screen
the numbers would be so sky high. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamouring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Pumalag ang grupong Dahas Project sa sinabi ni Kaufman na binaluktot daw ang interpretasyon ng kanilang datos. Sa datos nila, nasa lampas 300 taon-taon ang naitala nilang pagpatay kaugnay ng droga sa ilalim ng Administrasyong Marcos base sa mga ulat sa media. Mas mababa sa lampas 500 naitalang pagpatay sa huling taon ng Duterte administration noong taong 2021. Ang hindi namin matanggap ay yung sabihin niyang sky high yung numero. Kasi malinaw kung ginamit niya talaga ng makatotohanan yung ulat ng gawa namin, ay pinapakita nga ang patuloy na pagbaba ng numero, patuloy na pagbaba ng bahagda ng participation ng kapulisan doon sa mga pagpatay na ito. Sa pagsasaliksik naman ng GMA Integrated News Research kung paghahambingin ang bilang ng mga namatay noong sa parehong unang 3 taon ng Duterte at Marcos administration galing sa datos mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, malayo ang pagkakaiba. Ayon sa Dahas Project ng Third World Study Center ng UP, may pagkakaiba ang drug war ng Administrasyon Duterte at Marcos. Yung panahon ng Duterte administration ay talagang naging napakatalamak. Gustong mag-proceed ng Administrasyong Marcos sa kanyang drug war via propaganda. Ang naging spin ng administrasyon ay sabihin, wala naman na talagang namamatay, which is utterly factually wrong. Meron pa rin. Nagpapatuloy. Mas konti lang pero nagpapatuloy. Kaya hamon ng Dahas Project maglabas ng opisyal na datos pa ang pamahalaan kasabay ng pag-iimbestiga pa rin sa mga nangyaring patayan. Hanggat hindi bumababa sa talagang totoong bloodless drug war ito, kinakailangan patuloy natin itong tutukan. Kasi yung pagkarami-raming pagpatay at itong kumukonting pagpatay pa rin pareho. Sagot dyan ng Malacanang, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Kung ito po ay mabibigyan ng ebidensya at meron talagang dapat na mapanagot, ang PNP po, CIDG, NBI, kinakailangang mag-imbestiga rito kung mayroong sapat na ebidensya. Hindi po palalagpasin ng Pangulo ang mga abusado. Dagdag pa ng Malacanang sa drug war raw ng Marcos administration, nirerespeto ang due process. Even before, ang sabi ng Pangulo, walang dugong dadanak. Hindi po niya ginugusto ang extrajudicial killings. Kailangan madinig din po ang mga taong inaakusahan. Hindi po kinakailangang ipapatay agad nang hindi sila nadidinig. Hindi po yan at wala po sa konstitusyon natin ang salitang death penalty. Hindi po ito pinapatupad sa bansa natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa Maynila, sugatan ang isang grade 9 student matapos siyang pagtulungang gulpihin dahil umano sa selos. Nahuli kami yan sa pagtutok ni Jomera Presto, exclusive. Mag-isang naglalakad ang grade 9 student na si alias Jonathan sa tapat ng barangay hall ng barangay 520 sa Sampaloc, Maynila, pasado alas 12:30 ng tanghali kahapon. Maya-maya, dalawang lalaki ang tumakbo at agad pinagsusuntok si alias Jonathan. May kita pa sa video na kahit nakahiga na siya sa kalsada, pilit pa rin siyang ginugulpi ng dalawa habang sinusubukan namang umawat ng ilang babaeng estudyante. Kita rin sa video na habang ginugulpi ang biktima, isang nakapulang babae ang tumakbo at huminto sa tapat. Pero imbis na umawat, kasabwat daw pala siya ayon sa barangay. Hindi gaanong naaninag pero meron siyang pinulot na bagay na nalaglag mula sa mga lalaking nambubugbog sa biktima. Pagkatapos, isang estudyante pa ang dumating at sinipa pa sa mukha ang biktima bago sila tuluyang tumakas dahil nakita na sila ng mga tauhan ng barangay. Ayon sa barangay, pinagselosa ng isa sa mga nambugbog ang biktima. Inakala raw kasi nito na nililigawan ng biktima ang kanyang nobya. Kasi ayaw na ng babae sa kanya Nasabi naman ng babae, nag-break na sila. Nabantaan pa siya na gogolpin nga daw yung barkada nila na yun na pinagsiselosan niya. Napagalaman naman ng barangay na ang bagay na pinulot ng babaeng nakapula, ice pick pala. Tinanong namin yung nakapula, sabi niya,
vape daw. Pero ang pinagtigilan ng mga kabaksamahan nung nabugbog, ice pick daw yun. Talagang may intention daw siya. Sabi naman nung gusto nila talagang tuluyan. Kaya lang, maagap lang sa kapitana. Kaya agapan. Nananatili ngayon sa ospital ang biktima dahil sa mga sugat na kanyang tinamo sa iba't ibang bahagi ng katawan, habang ang 3 sa 4 na magkakasabwat kusang dinala sa barangay ng kanilang mga magulang. 2 pala dito ay nasa hustong gulang na. Sabi naman ng mga tatay nung nambugbog, gusto rin nila na kasi pasaway talaga daw yung mga anak nila. Dinala sila sa tanggapan ng Sampaloc Police Station para sampahan ang kaukulang reklamo. Gayun din umano ang menor de edad na ex-boyfriend na posibleng isailalim sa act of discernment. Sinusubukan pa namin hingan ng pahayag ang mga naaresto. Patuloy naman ang hinahanap ang lalaki na sumipa sa mukha ng biktima. Ayon pa sa barangay, madalas magkaroon ng gulo sa kanila dahil magkakadikit ang paaralan. May mga pulis naman daw na nag-iikot sa lugar pero mainam sana kung mayroong poposte sa iba't ibang lugar sa paligid ng paaralan para maiwasan ang gulo ng mga estudyante. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng MPD. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Nabalot ng makapal na abo ang mahigit 100 barangay sa Negros Occidental kasunod ng moderately explosive eruption ng Bulkang Kanlaon kagabi. Ang latest doon sa pagtutok live ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen! Emil, hindi lang takot at pangamba ang bumalot sa mga Negrense kagabi, kundi pati na rin mga abo na mula sa Bulkan Kanlaon na pumutok ng halos 2 minuto. Pasado 7 ng gabi kagabi, umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog sa Negros Island. Galing ang ingay sa pagputok ng Bulkan Kanlaon na ayon sa FIVOX ay moderate explosive eruption. Sa mga larawang nakunan ng ilang residente, kita kung gaano kakapal ang asupreng ibinuga ng bulkan. Kadulom gid dulom. Nagdulom gid kami diya nga daw silimo ang bulan ginkulapan ka ang langit daw nagdulom, nagkulap ang asupre sa Apektado ang mga nakatira malapit sa paligid ng bulkan dahil sa ashfall o pag-ulan ng abo, gaya sa barangay Sagang sa bayan ng Lacasiliana. Sa drone video na ito nakuha kaninang umaga, malakumot ang makapal na abong tumaklob sa mga kasada at bahay. Damo, ma'am, ang damo na siya daan kagabi, kaso lang halis ang gabi pa na nga, basya, para lang nga hindi siya nagidbala makadto sa balay, kay baho. Nangangamba naman ang ilang may kaanak na may sakit, tulad ni Bonnie na ang ama ay merong pneumonia. Lain lang yung matyagan, tindin sa kagwa sa balay. Kaya ang abo, grabe yung abo sa gwaw. Ibasa kayo naman ng gina. Basta mga dalan. Kung di mo bason, ang gabok sa dalan la. Di maklo mo gid. Bukod sa mga tao, apektado rin ang mga hayop at pananim. Malaya na siya. Makusog ning daw niya. Amo gani nga pingagaw gani na pa tubian niyo kay gabatyag na niyo. Ang inaalaga ang baka ni Alfredo, hindi muna pinapakain ng damo. Ang lang subong ginakumpayan sila. Why kay ni sa kakaon sang hilamon nga may na saguban na sila wala sila ginapainom sa suba. Galuya sila. Kaninang umaga, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa loob ng 10 minuto. Ayon sa Negros Occidental PDRRMO, maliban sa Lacasiliana, mahigit 10 pang LGU na binubuo na mahigit 100 na barangay ang nakaranas ng light to heavy ashfall. Nagsagawa na ng flushing operation sa mga apektadong lugar. Ang aton nga mga LGUs diri sa south, manageable na ang aton nga water filtration truck para sa Subo naka-deploy. Important nga mag-wear kita sang face mask. Hindi naman inaalis ng FIVOX ang posibilidad na masundan pa ang pagputok ng Bulkang Kanlaon na nasa Alert Level 2. Itungod ini nga para sa iya magmatic ng rest. Sa tuguman posible na siya nga madabo nga sa to Alert Level 3. Emil, ayon sa Negros Occidental PDRRMO, posibleng madagdagan pa ang mga evacuees dahil nagpapatuloy pa ang monitoring sa mga lugar na apektado ng ashfall. Sa ngayon, inaabisuhan ang mga residente na magsuot ng face mask at iwasan muna ang mga outdoor activities. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Emil. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Umamin ang abogado na mga nagpakilalang dating sundalo na maling inilista
si Congresswoman Laila de Lima bilang isa sa kongresistang tumanggap ng pera sa delivery na naganap umano noong panahong hindi pa ito nahahalal. Pero nanindigan ng abogado na tumanggap ito ng pera. Umami naman si dating Congressman Mike Defensor na tumutulong siya sa mga ex-Marines. Nakatutok si Salima Refran. Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan. Naniniwala ako sa mga sinasabi nila. Hindi itinanggi ni dating Congressman Mike Defensor na tumutulong nga siya sa 18 nagpakilalang mga dating sundalong nagsilbi umanong bagman ni dating Congressman Zaldico. Pero limitado lang umano ang tulong niya at wala umanong perang sangkot dito. Katulad niyan, transportasyon, nung sila'y pumunta doon sa press conference, kung ano man yung pagtatago na kailangan magsama-sama sila, tumutulong ako. Pero para sabihin na binayaran para magsalita, wala pong katotohanan. Wala rin umano siyang kinalaman sa mga sinasabi ng 18. Sinasabi nila na sila nagdadala sa raffle, sa Midas, walang nanggaling sa akin dyan. In fact, wala naman akong kaalam-alam dyan. Bukod sa 18, 10 iba pang dataring umanong sundalo ang maglalahad din ng umano'y alam nila. May separate affidavit sila o separate na kwento sa bawat pagdi-deliver. Matapos ang isang naunang TV interview, pinanindigan ng abogado ng mga dating sundalo na si Attorney Levy Baligod kahapon ng hapon na kasama sa mga tumanggap umano ng pera mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025 si ML Party List Representative Laila de Lima na naging kongresista lang nitong June 2025. Isa si Congresswoman Laila de Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Dagdag niya sa isang post, malian niyang sabihing binawi niya ang pagdawit kay De Lima. Nagkamali lang anya sa paglista kay De Lima sa ilalim ng mga kongresistang tumanggap ng pera. Dapat anya ay inilista lang siya sa ilalim ng ICC operation. Nauna nang pinabulaanan ni De Lima na may natanggap siyang pera. Tinawag pa niyang imbento ang mga sinabi ni Baligod na anya'y nagkakabuhol-buhol na raw ang kwento. Sinabi naman ng Department of Justice na pwede silang i-deputize ng ombudsman para magsagawa ng preliminary investigation sa reklamo ng 18 dating Marines. Pero wala pa umanong natatanggap na formal na request sa ngayon. Ang pinagkaiba po kasi ng ombudsman sa DOJ is we cannot act on any, we cannot motu proprio initiate our own investigation. The DOJ can only act upon complaints properly filed with us, with this department, at may criminal charge charge. May criminal charge na nakasista dun sa complaint. Inaanyayahan naman ng National Bureau of Investigation o NBI si Baligod para sa kanila idaan ang reklamo. Iimbestigahan din ng NBI ang pagkakakilanlan ng mga dating military personnel. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Friday chika na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, si Sparkle star Ara San Agustin. Ara! Thank you, Miss Vicky, at good evening mga kapuso! Bago ang adrenaline rush ng action drama series na The Master Cutter, kilig at saya muna ang hatid ng ilan sa cast na nakisaya sa Kalilangan Festival sa General Santos City. Kabilang din dyan ang ilang ex-PBB housemates. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Song and dance number at iba pang performance. Yan ang hatid ng cast ng action-packed series The Master Cutter sa ginanap na Kapuso Mall Show sa General Santos City. Kabilang sa mga nakisaya si ex-PBB Collab Season 1 housemate Shubi Etrata na gaganap sa serye bilang si Tonet Mendoza. Isang probinsyana na maninilbihan sa negosyo ni Anthony o Atoy, played by Dingdong Dantes. Kikay, si Tonet, and I find her very, very inspiring kasi she's a very family-oriented person. So, parehas kami sa aspect na yon. Present din ang kapwa housemate na si Charlie Fleming as Carla Samonte na may boyish na character at isang rebellious na anak sa serye. The preparation for this role wasn't really as hard as it is because there are definitely sides that I do have that I could definitely push into this character. Yung pananalita po niya medyo kakaiba.
Nakisaya rin si Anthony Constantino na gaganap naman bilang si Jason Valdez, isang balikbayan model na magiging heartthrob sa barangay ni na Atoy. I'm very able to relate to the role, so it's very easy for me to get into the character, of course. And yeah, I've just had a lot of fun on set with of course these people right here. At syempre si Prince Carlos as Gabriel Regalia, na anak naman ng isang ama na may illegal business. Ang kanyang good boy na pag-uugali, magbubunga umano ng conflict nilang mag-ama. Nalaman ko po yung role ko, sobrang in-embrace ko po yun and in-accept ko yun na sobrang excited ako to play that role. Bahagi ang Kapuso Mall Show ng pagdiriwang ng Kalilangan Festival sa Jensan. Grateful naman ang cast sa mga nagpakita ng suporta sa kanila during the show. Parang it's the least thing we can do para mapasaya yung mga generals natin dito, especially Kalilangan Festival. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras.